Meron po akong gustong i-share sa inyo na nabasa ko sa isang libro. Isang napakagandang prinsipyo, isang napakagandang payo. Galing po ito sa libro ni Robert Greene. Ang pamagat po ng libro ay 48 Laws of Power. Paano ka magiging mas makapangyarihan? Paano ka magiging mas matagumpay? Paano ka magiging mas masaya sa iyong buhay? Isa po sa payo niya na napakagandang alalahanin natin at dapat tandaan araw-araw sa ating buhay. Ito po, Take note of this. Do not outshine the master. Repeat that. Do not outshine the master. Huwag mong pangungunahan ang Panginoon. Kahit na magaling ka, huwag kang magaling. Yan lang po yung ibig niyang sabihin. May mas mataas sa iyo, huwag kang magiging mas mataas sa Kanya. Kahit na magaling ka, huwag kang magaling. Dahil kung feeling mo magaling ka at nagmamagaling ka, yan ang ikakabagsak mo sa iyong buhay. That will be your failure in your life. That would be the reason of your unhappiness and misfortune if you're in your life. If you try to outshine, outmaneuver, become more superior than your superior. Amen. Ano ang mangyayari pag ang isang guro nagmamagaling, feeling niya mas magaling pa siya sa principal? Baka mawalan siya ng trabaho o ilipat siya ng ibang eskwela. Anong mangyayari sa isang empleyado na feeling niya mas magaling siya at nagmamagaling siya sa kanyang boss at superior? Masisisante siya. Anong mangyayari sa isang parokyanos na nagmamagaling, kala niya alam niya lang lahat kaysa sa kanyang parish priest? Anong mangyayari sa isang asawang lalaki kung nagmamagaling siya sa kanyang asawa, pinangungunahan niya ang kanyang misis? Abay, palagi silang mag-aaway, magsasabong, at baka sila'y magkahiwalay. We should remember our place in life. We should learn to be more humble. Father, alam ko naman po na mas magaling ako sa Kanya Oo, totoo, minsan alam natin na mas magaling tayo, mas mabuti tayo, mas tama tayo. Pero tandaan mo, ang lugar mo. Inilagay ka ng Diyos dyan, ikinabit ka ng Diyos dyan sa iyong pwesto, pero tandaan mo, meron pang mas mataas sa iyo at dapat mong respetuhin yung kanyang posisyon. Kung man tama ka at mali ang iyong superior, pwede mo naman sabihin sa mas magalang na paraan. Huwag mong ipapahiya ang nakakataas sa iyo. Napakasimple lang po, Napaka-basic. Pero palagi natin nakakalimutan yan. Bakit? Kasi mapagmataas tayo. Because we become so proud and arrogant about ourselves. Kasalanan natin yan. Kasalanan ng ating mga ninuno. Tignan niyo si Adan at saka si Eva. Anong sinabi ng Panginoon sa kanila? Kainin niyo lahat dito sa hardin. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Puwera lang dito, huwag niyong kakainin ito,
itong bunga ng halaman ng mabuti at masama. Pero feeling nila, mas magaling pa sila sa Panginoon, mas magaling pa sila sa Diyos. Nakita nila itong bunga ng halaman, anong masama dito? Ang sarap-sarap ng itsura. Because they have outshined the Master, nilampasan nila ang Diyos. Anong nangyari sa kanila? Sila'y pinaalis sa paraiso. Napakaganda din ng ating unang pagbasa, ang kwento tungkol kay Haring Saul. Binigyan siya ng utos ng Panginoon na ubusin mo itong iyong mga kalaban. Wala kang ititira. Bakit meron kang tinira? Nagmagaling sa Panginoon. Opo, tinalo ko. Pero nagtira ako kasi gusto ko merong i-offer sa inyo, merong i-alay sa inyo. Masama ba yon? Walang masama doon sa pag-o-offer. Walang masama doon sa pag-aalay. Ang masama ay hindi ka sumunod doon sa utos ko. At anong ibig sabihin nun? Nagmagaling ka. Pinakita mo na kala mo mas magaling ka pa sa akin. The fault of King Saul is he outshined the Master. Be careful in your life. You might be outshining somebody who is higher than you. Know your place in life. Be humble and obey those people who are higher than you, who are superior than you. Because when you obey somebody who is higher than you will be happy. Amen? You will be happy. A teacher obeying the principal makes the principal happy. Amen? A happy principal is a happy teacher. A student who obeys the teacher makes the teacher happy. Amen? A happy teacher makes a happy student. A child who obeys the parent makes the parent happy. A happy parent makes a happy child. A parishioner who obeys the parish priest makes the parish priest happy. A happy parish priest makes a happy parishioner. Ganyan din po. A husband that obeys the wife makes a happy wife. Amen? A happy wife makes a happy husband. Ay, hindi po, Father. Dapat ako yung tama. Ayan. Kaya napaka-miserable ng buhay mo. Kasi gusto mo ikaw, mas tama ka kaysa sa misis mo. Tama naman po ako eh. Yes, you are right. But again, remember, if you do not humble yourself, if you do not obey, you will be miserable. You will be happy. Mas gusto mo pa ba yung tama ka kaysa doon sa maranasan mo na masaya ka? Mas maganda na. Piliin natin yung masaya tayo kahit na mali tayo. Nagpakumbaba tayo. Inalis mo yung pride mo. At least, payapa kayo. Payapa ka. Yun yung mas importante. Kaysa doon sa merong kang pride at pinamumukha mo, ikaw yung tama. Set your priorities right. At hindi ba, ganyan din sa buhay natin bilang mga tao. Why are we miserable
as persons, as human beings, because we disobey God. So the more that you obey God, God becomes happy. A happy God means He gives you graces. You become a lot more happy as a human being. Ganyan din sa ating pagiging Kristiyano. Kung tayo ay sumusunod kay Kristo, napakasaya ng ating buhay. Bakit napakamiserable mo? Ito ay baka hindi ka naman talaga sumusunod sa mga turo ni Kristo. Kaninong kasalanan yon? Kasalanan ni Kristo? Kasalanan mo. Kasi nagmamagaling ka. Baka kala mo lang magaling ka. Pero sa katotohanan, may mas magaling pa sa iyo. Yan ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Oo, sa isip mo magaling ka, pero sino bang gumawa sa iyo? Hindi ba ako? Sino bang tunay na mas magaling? Sino bang tunay na mas makapangyarihan? Sino bang tunay na mas mabuti? Hindi ba ako? Matuto kang magpakumbaba. Matuto kang sumunod. At nangangako ang Diyos, magiging mas masaya ka at ikaw ay pagpapalain niya. Amen? Magdasal po tayo. Naway hilingin po natin ang grasya ng pagpapakumbaba. Alisin natin ang ating kataasan ng loob. Matuto tayong kung nasaan talaga tayo. At kung sino man ang nakakataas sa atin, magtiwala tayo sa kanila at sundin natin ang kanilang utos, lalong-lalo na kung ito naman ay makakabuti sa atin. There is happiness in obeying. Amen.